Hello mga ka-Sheila Mix Vlog! For today's video ay samahan niyo po akong gumawa ng Mickey Dion. Samahan niyo pala akong magluto ng Mickey Dion. Ayan, naggayat na po tayo ng gulay. Tapos ko nang gayatin ang bagyo beans, isunod naman natin ang sayote. And gayatin lang natin siya ng maliliit. Doon. Then, ang next natin gagawin natin dyan ay ang carrots. So, kailangan talaga may kulay ang ating Mickey Dion para magkaroon siya ng kulay. Sabi nga, di ba? Makulay ang buhay pag maraming gulay. Ayun. Tapos yan. Next na natin ang carrots. Ang paborito ng mga rabbit, ang carrots. Siyempre, paborito din natin yan. Char. So, ayun na nga. Nag-get ko na nga yung ano ba tawag dyan? Carrots na yan. So, di ba madami siya? Masakit lang sa kamay kasi yung kutsilyo ko, malaki. Sa bahay kasi namin hindi usong malalaking knife. Sa mga maliliit lang. Kasi wala naman ibang nagdadaya sa amin kundi ako, tsaka yung mother-in-law ko. So kami lang yung mag-get na mga ganyan. Kasi kami lang din nagluto sa bahay. Kasi yung mga kasama natin ako yung laki. Ang kalagi kong patulong sa pagluluto ay yung akin naman nabuting partner. Siya yung partner ko sa pagluluto sa kusina. So, yan, next na natin gayatin ang sibuyas at ang bawang. So, yan. Itilit-ilitan lang natin yung pagdayat natin sa bawang para hindi natin siya masyadong mamuya. Pag kinakain na natin yung giyon. Kasi minsan, pag hindi ko gusto yung bawang, pag namuya ko siya na malaki. Ewan ko, basta ayoko sa yung lasa niya. Pero, gusto ko naman siya pag minuluto. So, next naman natin ay ang repolyo. So, kasali din nandun sa mga gulay na isasolve natin sa ating Mickey Dion. So, parang hindi naman nagluluto ng Dion. Didan lang natin siya ng Mickey. Siya yung fresh na Mickey. Yung nabibili sa mga palengke. Dati ko pa gusto yan lutuin, so hindi ko maisip paano ba yung Mickey na ginagamit nila dun sa binibilihan namin dati ng Mickey Dion. So, naisip ko yung siya i-try, so kakapanood din ng YouTube, alam mo yun. So, gusto ko siyang magawa, ayan. So, ayan na lahat. Natapos ko siyang gayatin yung mga ingredients na gagamitin ko. So, ayan yung mga gagamitin ko. So, yung chicken, yan ang chicken. Ay, hihimayin ko pa yun ng maliliit. Bas gusto ko kasi yung brush, ayan na siya, himay ko na siya. So, di ba magic? Agad-agad himay. So, ayan, next naman, salang tayo na mainit na tubig. And then after that, pag kumalo yung tubig na aking sinalang, ay ilalagay ko yan na Mickey Dion. Para mapaghiwa-hiwalay ko siya. Tsaka para malas din yung saltiness niya. Doon sa Mickey Dion. Ay, sa Mickey. Mickey lang pala siya. So, ayan, mainit na tubig. Inulog ko siya dyan para paghiwa-hiwalay. So, actually, pwede ko naman pala siyang paghiwa-hiwalay kahit water lang. So, medyo nahirapan akong paghiwalay ng isa. Kaya kumuha ako ng tinidor para gawin ko siya. So, hindi ko siya madurog. So, yung isang mo na yung inuna ko, binasabasa ako lang siya. Isas madali naman pala gawin. Dapat inuna ko muna sa warm na waters. Kaya ayun. Kaya napaghiwa-hiwalay ko siya. So, ako yung ulit yung isa para mapaghiwa-hiwalay yung isa. Ano ba yung sinabi ko? Ang gano'n, diba? Hindi naintindihan niya ba yung sinabi ko? Joke lang. So, ayan. Napaghiwa-hiwalay ko na nga yung isa sa napuflow na water. So, ayan. So, ilalagay ko na siya sa hot water. Then, after that, mga 5 minutes lang siguro ko siyang binabad-babad dyan. Para malas yung niya. Yung alat nung meat para
pag niluto natin siya is hindi tayo sobrang sa alat. So, ayan yan. Then, ni-strain ko na nga siya para, ayan, tapos, winash ko pa siya ng tubig para matanggal yung oil niya dun sa meat. So, ayan. Para siyang, diba, spaghetti. Ginanyan ko, na-strain ko siya. So, after yan, ayan, pataturuin ko na siya. Tapos, mag-start na tayong mag-gisa. Gisa-gisa tayo na. So, ayan, naglagay na nga ako ng mantika sa ating kaserola. So, ayan, hantayin lang natin siyang umit bago natin ilagay ang ating onion at garlic. So, ayan, tinatest ko na nga siya kung mainit na. So, hindi naman yung kamay ko, ipiprito ko doon, char. So, ayun na nga, mainit na siya at simulan ko na gisa ng sibuyas. Pag nagigisa talaga ako, mas inuuna ko yung sibuyas. Kasi diba, iba-iba naman tayo ng pamamaraan ng paggigisa. Mas nasasarapan kasi ako sa aroma ng sibuyas, unlike dun sa garlic. So, ayan. Habang ginigisa ko nga sila, ay may naglagay ako ng shrimp cubes. So, ganun ako pag nagigisa at nagluluto ako ng bihon. So, nilagay ko yung cubes, then nilagay ko yung chicken. Yung chicken, after ko siyang hinimay is, binabad ko muna siya sa mga 2 spoon na sungka. Kasi ayun yung sikreto para hindi agad napapanis yung ating mga bihon. Kasi diba, minsan pag sobrang init, pag niluto natin siya ng hapon, mga bandang halimbawa after kinabukasan, hindi na natin siya makakain kasi na siya, panis na siya. Ayun yung sikreto para tumagal yung ating mga bihon. Kailangan natin siyang sa sukat at lalagyan natin siya ng, ang tawag doon, yung pamintang pino. So, ayun, after yung nilagay ko na yung mga gulay. So, diba? Napabisi ako sa pagkukwento. Yung gulay natin, ayun, nilagay ko na nga. Tapos, nilagyan ko na ng toyo. Tapos, yung tubig na nilagay ko dyan is yung pinagboilan ko ng chicken. Para mas lasa siya. Kasi yung pinagboilan natin ng chicken, nandun din yung lasa nung parang broth, ganon. So, ayan na nga. Antayin natin siya. Sayang. Takpan naman natin siya. Ay, nagdagdag pa ako ng panlasa. Halo-haluin lang natin siya. Pag nakuha na natin yung lasa niya, so, ayun, naglagay ako ng pepper. Powdered pepper. So, ayun, nung takip na nga ako, nanantay na siya yung kumulo. Ayan, nilagay ko na yung cabbage. So, mga unti lang siguro ng boil niyan. Kasi, after niya, maluto ng mga gulay, ay hahanguin ko din siya kasi para mailalagay ko din dyan yung bihon at yung Mickey. Ganun po ako magluto. Una ko lang maglutuin yung mga gulay. Tapos nani-strain ko siya para may iwan yung mga yung sabaw ng yung sabaw, magiging sabaw ng So, ay anda na nga siya. Pinatay ko yung kalan. So, inilipat ko naman siya sa strainer kasi ilalagay ko naman dyan yung bihon at yung Mickey. So, yan. So, yung mga gulay natin is ilalagay ko ulit siya pag magluto. Pag naluto na yung aking iho. So, yan. Ang galing lang po natin siya dun sa kaserola. So, ganun po talaga ako magluto. Parang ang us-us, diba? Hay, nakakapagod kaya magluto. Buti na lang talaga minilig din talaga ako magluto. So, ayan, nilagay ko na nga yung bihon kasi medyo pa naman siya. Pero mabilis lang din yan naluluto kasi binabad ko naman siya sa tubig kasi kaya hindi naman ako masyadong mahirapan na i-mix siya. So, pag medyo na paghiwa-hiwalay ko na yung mga yan na bihon, ay next ko naman na ilalagay si Mickey. So, ayan, hahalu-haluin ko lang siya para maghiwa-hiwalay kasi medyo nakadikit pa siya eh. So, ganyan lang. Yung tubig ko is tansyahan lang din
Then, tsaka yung lasa, bahala na kayo kung... Depende kasi, minsan may gusto is maalat, minsan gusto naman nila is yung mababa yung ano nila, yung mababa yung panlasa nila. Minsan kasi, di ba pag nagluluto tayo sa atin, parang sakto na yung lasa. Tapos pag may tumikim na iba, sasabihin nila, matabang. Tapos minsan may sasabihin naman maalat. So, ayun na nga, nilagay ko na yung Mickey. Fresh Mickey. Ayan na siya. Halo-halo natin siya. So, hindi ko siya masyadong nilagyan. Diba medyo maano siya? Medyo siya maputla. Hindi ko siya masyadong nilagyan ng toyo kasi di ba yung Mickey, medyo salty siya kasi siya. Baka kasi mapasobra ako ng lagay ng toyo is, ayun, maging maalat naman siya. So, kaya kinontrol ko yung paglagay ko ng toyo. So, itatansyahin ko na lang siya. Pero pag na-mix ko na or nahalo na talaga siya, halo-halo na or nababad na talaga yung ano ng making niya, is i-adjust ko na lang yung lasa. So, ayan, tikman na natin kung anong resulta. So, parang okay naman na yung lasa niya. Then, after niyan, ilalagay ko na nga yung gulay. Malapit na tayo sa final. So, ayan. Mix ko lang siya kasi medyo naparami. Ay, yung niluto ko pala na yan is isang kilong bihon tsaka isang kilo din na Mickey. Ang bakasyon yan. Ay, birthday kasi yan ng ano ko. Birthday yan ng asawa ko kaya nagpansit kami. So, ayun, kami lang naman yung kakain niya. Kasi dito sa bahay, kasi kahit sa bahay lang, hindi kami kumain ng pamahay. Kasi, kahit marami siya, ilalagay lang siya sa ref, tapos initin lang sa microwave. Mas masarap kasi yung ganon, yung nag-i-stock ka ng food sa ref, then, pag nabutom ka, pwede kang tumingin sa ref, then, init mo lang sa microwave. Diba, ang dali-dali lang. Hindi ka yung iba na, yung ubus-ubus biyaya. Tapos wala nung natitira pag nabutom ka, wala ka na makain. So, ayan, ilang araw din nila yung kinakuhin. Kasi, gustong-gusto na kasi nila. Lalo na nung biyanan ko yung lalaki itong nagluluto ako ng pansit. Gustong-gusto nila kasi may hilig sila sa pansit. Lalo na po yung ano ko. Sobrang hilig din talaga sa pansit. Kaya, ayan, nagluto ako. So, dahil tapos na yung daldal ko, hindi ko na malayan. Tapos na pala yung aking niluluto. So, ito na ang final. So, hanggang dito na lang nagtatapos ang aking pamiluto ng Mickey Bihon. Bye-bye!